Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, sa mga last video, nag-discuss tayo ng mga conic sections. Ngayon, pupunta na tayo sa bagong coordinate system, which is the polar coordinate system. So, sa mga susunod na video, puro yun yung focus natin. How to convert from rectangular to polar, anong klaseng mga curves ang nakikita natin sa polar coordinate system, pati yung mga problem solving na part. So, ayun. So, mag-start na tayo. So, ng mga nakaraang video, ginagamit natin yung rectangular coordinate system or yung tinatawag na Cartesian coordinate system. Halimbawa, i-regraph ulit natin. Sabihin natin 2, 3. Ayan siya. So, ngayon natin siya pinlat sa Cartesian plane. So, pag ginawa na natin siyang polar, tapos pinag-uusapan pa rin natin yung same point. So, dahil lumipat na tayo ng coordinate system, iba na yung ating coordinates. Hindi na siya abscissa at saka hindi na siya ordinate. Ito na siya. So, pagdating sa rectangular, 'di ba ang tawag natin dito abscissa or x coordinate. Tapos dito ordinate or y coordinate. So para ma-define natin yung same point sa polar coordinate system, eto kailangan mag-iba na yung values niya, no? Kasi iba na yung coordinates natin dito. Hindi na siya abscissa at saka ordinate. Ang tawag na dito ay radius or radial distance. Yan. Tapos, ito namang isa, angle or angular coordinate. 'Di ba sa rectangular coordinate system, paano yung movement natin para ma-locate si 2, 3? 'Di ba magmo-move tayo dito, 1, 2, tapos 1, 2, 3 pataas. Kaya kumbaga, kaya nga siya tinawag na rectangular coordinate kasi pa-rectangle yung movement natin dito. Pagdating sa polar coordinate system, dahil polar siya, ang gagawin natin, pa-circle yung movement natin. So, magi-start muna tayo sa radius, 3.6. So, ito yung tinatawag na polar axis. Dito guys, sa polar, actually wala to dapat. Wala ito, wala yan. Pagdating sa polar, wala din to. Isa lang yung axis natin pagdating sa polar. Ang tawag dito, polar axis. Yan. Tapos ang tawag dito sa gitna, pole. Di ba ang tawag natin dito sa rectangular, origin. Tapos ito, x-axis na to, di ba? Tapos ito, y-axis. So, dito sa polar coordinate system, isa lang yung axis natin. Ito lang. Itong mga to, wala yan. Wala dapat yan. So, polar axis ang meron tayo. Tapos, yung origin natin or yung point natin sa pinakagitna, pole siya. Yan. So, paano ulit natin ito ginagraph? Di ba dito, pa-rectangular yung movement. Pagdating dito sa polar, mag-i-start muna tayo sa radius. So, locate mo muna. So, 1, 2, 3, tapos 0.6. So, mga ganito lang yan. Yan. So, may radius ka na. Tapos, meron kang angle. So, iikot ka ngayon ng paganto. Paganto kasi ang positive kapag ka polar coordinate system, pa-counterclockwise. So, iikot ka ng 56.31 degrees. 'Di ba ito 90 yan? 'Di ba kasi perpendicular. So, dapat mas mababa ka dyan. Dapat hanggang dito ka lang. Yan. So, dyan ka lang. Kasi hanggang radius ka lang eh. Hanggang 3.6 ka lang. Yan. So, eto ka. Ito na yung location ng point. Yan. So, ganun siya guys. So, mag-i-start ka muna by defining the radius. Mag-start ka muna ulit sa radius, tapos saka iikot. Depende sa angle. So, ganun tayo guys kapag ka polar coordinate system. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na yung walang ibang axis. Ito lang yung axis na meron tayo. Ito. Sa example, dito nakalagay yung degree. Para alam natin kung nakailang degrees na tayo ng rotation. So, halimbawa, locate natin yung 4, 120 degrees. So, mag-start ka muna dito. Ito kasi yung reference natin na 0 degrees. 1, 2, 3, 4. Tapos,
ikot ka ng 120 degrees. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, nandito yung point. Nandito yung point na yan. Nandito siya. Yan. So, ganun yung ginagawa natin. Pagka nag-graph tayo ng polar coordinate system. Yung dami ng angle, guys. Di ba? Halimbawa, dito, 30, 60, 90, 120. Dito, 40, 45, 90, 135. Actually, depende na yan sa inyo, no? Wala namang fixed na kung ilang angle or kung ilang increment ng angle yung kailangan. Kung gusto niyo lang na maging mas accurate, ay didamihan nyo yung increment. Pwede nyo gawing 15, tapos 15 yung increment. Ito, 45. Tapos ito, 75. Yan. So, sobrang accurate niyan, guys, kapag ka nag-graph kayo. So, bakit pa tayo nagkakaroon ng polar coordinate system? Para saan pa ito? Ang polar coordinate system, especially designed siya to handle curves or circular shapes more easily. So, kung ang shape natin pa-circle, pa-curve, diyan mas effective or mas madali si polar coordinate system kasi dun siya designed. So, mag-set tayo ng example, no? Example natin, equation of a circle. Sa rectangular, halimbawa, meron tayong circle centered at the origin, tapos may radius tayo na 5. So, anong equation niya? So, x squared plus y squared is equal to 5 squared. Yan siya. Ganyan itsura niya. Yan. So, ganyan itsura niya. Tapos, ganito equation niya. So, kung ililipat natin ito sa polar coordinate system, yung equation niya, r is equal to 5. Ganyan lang siya. So 'di ba kung napansin nyo, compare natin yung equation ng circle sa rectangular at saka sa polar. 'Di ba sa rectangular, design ito sa mga movements na ganyan. Ganyan. Kasi pa-rectangular siya. Yung polar, usually mga pa-curve pa ganyan or pabilog. Yan. So, kaya yung equation dito, napakasimple lang. R is equal to 5 compared mo dito. So, yun nga. So, sa mga pa-curve na itsura or pa-curve na shape, doon design si polar coordinate system. So, kapag ka nag-work tayo ng mga curves, lalo na kung napakaraming curve nun, napaka-complicated ng mga curve, mas maganda i-convert na lang natin to polar coordinate system. Kasi, pag ginawa nyo siyang rectangular, mga ano na yon, mga x cube, x to the fifth, parang mga ganon. So, nagiging complicated sila, lalo na kung napakaraming pa-curve nung curve. So, another example, ito, Archimedes spiral. Naka-polar, ganyan lang siya. R is equal to theta. Kasi ang meron tayo, pag polar, R saka theta. Kapag Cartesian plane, di ba x and y ang meron tayo? Kasi, yun nga, yung meron tayong x coordinate, y coordinate. Pagdating naman sa polar, meron tayong radius at saka angle. Kaya r at saka theta. So, halimbawa, ayoko mag-work sa polar coordinate. Gusto ko sa Cartesian plane tayo. So, kailangan i-convert natin ito para maging rectangular. Or ma-plot ko siya sa Cartesian plane. So, pag ito naging rectangular, pag kinonvert ko siya to rectangular, ganito yung itsura niya. Yan, kung i-graph natin siya sa Cartesian plane. Sige, try natin dito. Type ko dito, r is equal to theta. Yan. Ganyan lang. R is equal to theta. So, kapag lumipat ako ngayon sa rectangular, para mag-graph ko siya, kailangan ganito yung itsura niya. Yan. Although tama na sana, pero hindi niya na-capture yung buong curve, yung buong spiral. 'Di ba? Kasi arctangent kasi 'to eh. So may mga portion na nagiging undefined na. Kasi may undefined sa arctangent. So may mga portion na undefined. So hindi na siya
Kumbaga, yung mga parts na lalabas dito, 'di ba? Yung mga naputol dito, hindi na siya na pwede sa rectangular kasi magiging undefined na siya. Kasi pagkadating sa polar, 'di ba ano lang naman tayo, r is equal to theta. So wala tayong restriction sa theta. Kahit ano yung value ni theta, okay lang. So kapag ka naka-polar, yung spiral, nag-extend lang siya na nag-extend outwards. Kaya lang, pag kinonvert natin siya sa Cartesian plane, sa rectangular, or sa Cartesian coordinate, limited yung ating pagka-plot kasi nga may mga portion na pagka nag-beyond ka pa or kapag ka lumagpas ka pa, nagiging undefined na siya. Hindi na siya mag-graph. So, yung mga gantong klaseng graph, much simpler and more intuitive sila to plot in polar coordinate. Kasi, pagka sa Cartesian natin pinlat, nagiging sobrang complicated nila and may mga portions tayo na nagiging undefined nga or nagiging incomplete. So, hindi natin nakaka-capture yung intended natin na curve na gusto nating i-plot. Ayan. Kaya, kaya ayun, it's often easier to work sa polar coordinates, sa polar equations para sa mga curves na tulad ng spiral. Ayan. So, complicated na nga yung equation, putol pa. So, ayun. So, hindi siya recommended sa... So, yun lang naman muna guys. So, na-explain lang yung pinaka-basic concept ng polar coordinate system, bakit may ganun, saan siya intended, saan siya mas napapadali, di ba? So, sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyo discuss natin in the future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.